Good morning! So, this is our day 5 and last day na namin dito sa Bantayan. So, magsa-sunrise lang kami. It's currently, diba? 4:45 in the morning. So, maya-maya lalabas na din kami. And before kami sunrise, pakita ko din sa inyo yung accommodation namin. Just a quick room tour lang. You may want to consider booking with Merino Bungalows. So, ito yung entrance nila. And as you can see, meron silang provided na payong. Tapos, meron silang mga patungan dito. Ayan. Pwede nyo ilagay dyan yung mga gamit ninyo, bags ninyo, maleta. And then, they have a full-length mirror. Tapos, ito yung bed. And then, meron silang dalawang table. Tapos, pareho rin na may saksakan. And then, ito yung restroom, yung CR. So, this is the toilet. Ayan, yung hot and cold shower. Tapos, they have shampoo and body wash. And ito, yan. Mirror and sabitan. So, ayan. Naman, meron silang mini sala. So, may sofa. Tapos, ito may table. They have TV din and Wi-Fi, of course. Tapos, ito, meron silang ref. Yan. So, yan yung mga tirang food. Also, meron din sila ditong microwave. Tapos, they have also electric kettle para kung gusto ninyo ng cup noodles or kape, ganyan. So, yan. Pwede kayo makapag-init. So, dito naman, ayan, meron na rin silang provided dito na spoon, fork, the basic utensils. They also have drinking water. So, ito yung kabuuan ng room. Malaki siya. Malaki talaga siya. We got the room for only 6,200. That is for 4 nights. And maganda rin yung location nitong Merino Bungalows. Pwede mong lakarin from here going to MJ Square, which is ito yung sikat na kainan dito sa Santa Fe. Pwede mo lang din lakarin going to Cota Beach. So, ayan. Ito yung buong room. So, this is the deluxe room. Yan. Kaya malaki siya. Pakita ko sa inyo siguro mamaya yung labas. Siguro mamaya pagbalik natin from sunrise para medyo may liwanag na. Good morning! So, this is our day 5 dito sa Bantayan Island. And ito yung last sunrise namin dito sa isla. So, kaninang 3 AM, umaambon, umuulan na. Tapos around, siguro mga 4:30, tumigil naman na din yung ulan. Nandito kami sa pwesto ng mga 5:30, nakapag-set up na. Tapos, wala naman ng ulan, pero, ayan, super cloudy ng huling sunrise namin dito sa Bantayan Island. Dito na kami nag-set up dahil medyo kapos na kami sa oras. Malapit na rin kasing sumikat yung araw. As you can see, this is not the best spot kasi madaming obstruction sa paligid. But we don't have much of a choice. Kailangan namin magkaroon ng time-lapse. So, the soonest possible, nag-set up na kami para makuhanan namin yung video clip na kailangan namin. Hindi rin maganda yung sunrise view namin dahil nga sa maulap yung kalangitan. And sobrang lakas ng hangin dito sa tabing dagat, kaya nilalamig kami habang pinapanood ang Bukang Liwayway. Grabe, lamig talaga. Sana hindi ganun kaalon mamaya, no? It's currently 6:20. Siguro mga 6:45, pack up na kami dito para makabalik na kami dun sa hotel, makapag-check out ng 7:30, tapos 8 AM kasi yung kukunin namin na schedule ng ferry going back to Cebu. So, ayan, ito, hinihintay na lang namin talaga na sumikat ng gusto yung araw, tapos maya-maya pack up na din kami.
Ay, grabe. Napakahirap iwan ng Bantayan Island. Ang ganda. Ang daming pwedeng gawin dito. Actually, hindi nga kami nakapag-island hopping din sa 5 days stay namin dito sa isla, no? Kasi, yun nga, priority namin yung sunrise and yung sunset. Siguro kapag may opportunity tayong makabalik dito sa Bantayan Island, subukan naman natin yung island tours na. Memorable sa akin ang Cebu trip namin because I will be able to spend some time with my friend. Pagdating namin sa Cebu City ng lunchtime ay meron kaming oras para magtsikahan and then sa hapon, flight na namin going back to Manila. Okay, pack up na guys. Time to go home. So guys, ito po talaga yung tunay na trabaho ko. Nakahang mag-tripod habang may nag-shoot. Guys, disadvantage kapag kayo masyadong madilim. Hindi namin na-frame ng maayos yung spot. Lumayo-layo pa kami. Eh, pwede na dito. Well, that's a part of our adventure. So guys, we're back sa accommodation natin. Medyo maaga pa kaya mahina lang yung boses ko. So, pakita ko sa inyo yung paligid. So, ito yung entrance. Tapos, meron silang motor na pwede nyong rentahan. And then dito meron silang mini resting area. Tapos dito meron namang space kung saan pwede kayong mag-relax. Yan, meron silang duyan. Tapos they have the table and chairs. And then ganito yung itsura ng mga rooms nila dito. So may bamboo sa labas. Tapos ang daming halaman. And then dito tayo check-in. So, room number 1, this is the deluxe. Merong sariling chairs and table dito sa labas. Ayan. Tapos dito naman sa gilid, nandyan yung kitchen area. Diyan tayo nagluto ng seafood. As much as we wanted to stay longer, it's time to go home. Bye-bye Bantayan Island. Hanggang sa muli. Bus terminal. Nasa 1 hour 30 minutes yung biyahe natin sa ferry. 7:30 yung nakuha natin schedule. Tapos dumating tayo ng around 9 AM dun sa port. And then nakasakay naman tayo sa Ceres bus. Kaya pagdaong nung ferry dun sa may port, yung bus, sumakay na kami ulit dun sa bus and then tuloy-tuloy na yung biyahe namin papunta dito sa terminal. Just dito lang to sa likod ata to ng SM Cebu. Tapos yung sa biyahe naman namin ng bus is around nasa 4 hours din. Kulang ko lang 4 hours yung naging biyahe. So, yun. So, yan guys. Dito yung babaan nung sa bus. Hindi ko sure pero hindi na sila pumapasok dun sa terminal. Dito na sa labas nagbababa ng pasahero. And sadly medyo tanghaling tapat kami dumating kaya ito yung unang lilib na nakita namin. So dito na kami sa may lilim na pumuwesto habang hinihintay yung friend ko. So buti na lang may lilim kasi init na. Dahil limited lang ang oras namin, dito na namin napili na magstay para malapit na rin sa airport. While waiting for our food, let's have a quick photo shoot and simulan na ang chikahan.
Picchu! Machu Picchu! That is the Machu Picchu. Hey! Bye-bye, Cebu! Bye-bye! See you soon! See you again! Sa Manila na. Yes. Sigurado ako na hindi ito ang huling pagbisita namin sa Cebu. Babalik kami hindi lang para sa sunrise at sunset, kundi para i-explore pa ang isla.